decide po kami to take a step back and to withdraw from the MOA. Merang isang nagpapakilalang eksperto na wala nang ibang sinabi na pagpuna pero wala namang binigay na solusyon. Tanong ko na lang din po si Kong Jude. Medyo naging mainit po yung mata ngayon nung ilan dito po sa inyong programa po yung Maalagang Republika, Rural Financing Health Development Program with PhilHealth and DBP. For the record po, ano po ba talaga yung role ngayon ng Tingog dito sa programa na ito kasi kayo po yung pinupulaan? Just to give you context of what it is all about. Hindi naman kaila sa atin ng isa sa pinakamalaking problema ng ating healthcare system ay ang kakulungan ng mga hospital. Hindi man siguro ito ganun kalaking problema sa national hospitals kasi nandyan naman ang DOH, nandyan naman ang national budget. Challenge po ito sa mga tinatawag nating local government-run hospitals. Lalong-lalo na kasi sa ating sistema, devolved function po ang healthcare. Ibig sabihin, mga probinsya ang nagpapatakbo ng mga provincial at district hospitals, mga bayan naman ang nagpapatakbo ng municipal hospitals. Dahil dito, hindi nagiging ganun ka-prioridad ang expansion ng ating mga local government hospitals dahil po sa limitadong fiscal space na nakalaan sa ating budget at sa marami pang prioridad ng ating pamahalaan. Sa tingin lang ng Tingog, ito po hindi pwede nating ipasawalang bahala. Kaya naghanap po tayo ng paraan. Paano kaya mapopondohan itong mga pangangailangan, lalo na for expansion ng ating LGU hospitals? At nakita ho natin na sa ngayon, may existing na po na programa ang Development Bank of the Philippines. Tinanong natin ng Development Bank of the Philippines, yung mga pinapautang yung hospital, ilan ba dyan ang local government run? Sabi nila, halos wala akong umuutang na LGU. Sabi namin, bakit? Sabi, may agam-agam po ang LGU, hindi ganun kakampante pag umutang ho. So nakita natin na ang financing ng ating healthcare really is significantly dependent on reimbursement by PhilHealth. So sabi natin, kung si PhilHealth magbabayad on time at ng sakto, meron sanang pambayad si LGU para sa sa kanilang utang sa hospital. So yun po yung naayos talaga natin. Pero ang tanong palagi ng LGU, utang na kami, pero ang tanong, kung ang dami hong requirements, merong hospital development plan, merong operational at feasibility studies, paano ho namin yung gagawin? And if you're talking about third and fourth class municipalities, hindi po madaling requirements ang mga to para sa kanila. So doon po tayo pumapasok, hindi dahil ang Tingog ay eksperto sa mga bagay na to, kundi may kapasidad po tayo bilang kinatawan ng mga tao to create convergence among experts, among government agencies, na nakaka-create tayo ng sustainable at self-sustaining na mekanismo para sa pag-finance ng mga hospital infrastructure, lalo na sa kanayunan. Pero in the light of, i-announce ko po ito, in the light of recent events, kasi we have to remember that the program has been developed with the goal of building confidence among LGUs para sila magkaroon ng lakas ng loob na pumunta sa DBP. Pero nakakalungkot po na nitong mga nakaraang araw ay binabatikos po yung programa. Meron po mga pagpuna na minsan unfair criticism na po. May isang senador po na gumawa ng privilege speech na hindi lang naman itinama ang mga laman ng kanyang sinabi. Merang isang nagpapakilalang eksperto na wala nang ibang sinabi na pagpuna pero wala namang binigay na solusyon o alternatibo. Nakita namin na hindi na makakatulong ang patuloy na partisipasyon ng Tingog sa programang ito. Bagamat sinusuportahan pa rin namin ang inisyatibong tulungan ng ating mga LGU, kagabi po nagpulong po yung mga opisyal po ng Tingog Party List. Nag-decide po kami to take a step back and to withdraw from the MOA. So we decided that siguro in a better time, if not, we leave it to the agencies to really look into this as a solution. But nonetheless, we remain committed. Gayun yung sinabi ko sa privilege speech, marami namang paraan. Yun yung sinasabi ko. Pag gusto mong tumulong, marami palaging paraan. Yung mahilig maghanap ng pupunain, kahit anong gawin mo, may ipupuna. Sana makita na lang ho ng mga kababayan natin kung sino po yung gumawa, sino po yung hanggang puna lang po. Ari ko bang susugan yung sinabi ni Kong Jude, ano? It's really difficult, no? Na i-level up namin yung ating mga district hospitals. To give you an idea, para mangyari yun, we even have to legislate. And the legislative process is napakahaba. At kahit mapasa na ito sa batas, maghahanap ka pa ng pondo sa DOH, sisingit ka, makikiusap pa na i-prioritize ito. Eh yun naman pala, for the longest time, meron na pala pamamaraan. So, kung hindi mag-i-initiate, aayaw na ang Tingog dito sa initiative na to, I hope somebody else will take the initiative, Kong Jude, kasi... Natanong po sa amin yan, bakit daw Tingog ang nakaisip? Yan din ho ang tanong namin nung nakita namin yung mekanismo
nung nakita namin kung yung pangangailangan, di ba? Nandyan nga yung, in fact, I remember when we made the first presentation, ang unang sinabi ng Pangulo ng DBP, bakit ngayon lang natin ginagawa ito? Siguro, nagkataon lang na kami yung nakaisip, kaya ho tayo naging masigasig sa pagsulong nito. And that's what is unfortunate with all the political noise, no? Hindi ho namimili sa ngayon eh. Kahit may magandang objective, may magandang layunin, eh minsan nalulunod po sa ingay ng politika. At sana ho, last casualty na po kami sa ingay na sinimulan at hindi pa rin natatapos. Alam niyo po, nakakagalit itong ginagawa ng Kongreso natin, ano? Zero budget daw sa PhilHealth dahil merong 600 billion reserve fund. Alam niyo po, kapag binayaran ng PhilHealth yung mga utang niya, ay kulang na kulang pa yung 600 billion na yan. Ang tanong, sino ang magbabayad ng mga subsidy para sa mga kababayan nating mahihirap, walang trabaho, 4Ps, seniors? Yung premium po nila sa PhilHealth, ang nagbabayad po niyan ay gobyerno, galing sa tax na binabayaran naman natin sa tobacco at sugary beverages. Pero at nakasaad din po yan sa batas na dapat automatic ay binibigayan sa PhilHealth dahil yan ang bayad sa subsidiya nila. Ano yung ginagawa ng Kongreso ngayon? Kinuha po yung pondong yan at hindi binibigay sa PhilHealth. Ang tanong, sino magbabayad ng gastusin ng mga seniors, ng mga mahihirap, ng mga walang trabaho kapag kasali sila at i-cover sila sa PhilHealth? Ang ibig sabihin po niyan, ang magtutustos niyan, ang magbabayad niyan ay tayong mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Kahit na nakasaad sa batas na dapat nilalaan dyan ang 80% ng kalahati ng mga taxes na nakukolekta natin mula sa mga sigarilyo, tobacco products, at galing sa mga sugary beverages. Kaya alam niyo, maling-mali itong ginagawa ng Kongreso na to eh. Pinaprioritize po nila yung mga programa na nagsusulong ng patronage politics. Itong medical assistance for indigent patients. Bakit po yan ang pinaprioritize sila? Kasi bago ka makahingi ng tulong, kailangan mo munang lumapit sa politiko. Nakakawala ng dignidad. Lalapit ka sa politiko para manghingi ng guarantee letter, para makakuha ng tulong sa pagpapagamot mo. Eh kung sa PhilHealth yan nilagay, automatic, di ba? Wala kang politikong hihinga ng tulong. Kaso pinaprioritize ang Kongreso ngayon, yung kailangan mo pang magmakaawa sa kanila. Trapo politics. Kaya po talaga namang pupunta tayo sa Supreme Court uli para mag-file ng kaso para questionin yung ginagawa nila dahil unconstitutional po to. Labag po to sa karapatan natin. Sa karapatang pangkalusugan, labag po to sa mga rules ng Kongreso dahil in effect ina-amend na naman nila ang specific na batas na napakalino na naglalaan ng pondo para sa PhilHealth. At mariin po natin tong tinututulan dahil panggagago na naman to sa mga ordinaryong Pilipino. Dagdag pahirap para lamang isulong yung patronage politics.